Sisay mahunang kaya palang libuton ang bilog na Pilipinas gamit sa nang sarong taxicel o sarong klase ning tricycle. Ini ang pinatunayan kan 41 anyos si Arthur Reblando kang Cavite na tubong uwas albay. Taong 2016 kan mabakal ni Reblando ang sayang taxicel o tuktok. Asin sa parehong taon, pinunan niya ng sayang tuktok adventure. Gamit ang social media asin Facebook page na Wild Tuktok Adventure Philippines, mas nabisto pa siya. Digdi niya tiglalagan mga video asin litrato kan sa iyang mga nadudumanan na lugar. Nagpo-post din ako sa mga group sa Facebook, yung mga travel groups. Tapos minsan, nag-post ako doon. Syempre, first time nilang makakita ng ganito na inikot namin nun yung Mountain Province. Syempre, di ba, mataas yun. Ang daming shares, doon siya nakilala. Tapos yun nagtuloy-tuloy na kami. More on pictures pa lang kami noon, di pa kami nagbi-video. Baga parang libangan ko lang din siya. Tapos yun nga, nagustuhan din ng iba na lalo na yung mga nag-outdoor din. First time talaga nila nakakita ng ganun. Kasi ako pa lang din talaga yung kauna-unahang gumamit na ito as pang travel sa Pilipinas. Dugang pa niya, daimanda siya nagagastos ng dakula sa sayang mga biyahe. Apwera kaya sa matipid sa gasolina ang sayang tuktok. May mga nagsusuporta naman sa iya sa mga naagihan niyang lugar. May mga nagtataoning pagkaon, bado asin kwarta. May mga bestman na may nagpapadago sa iya. In kasong mabanggihan siya sa biyahe, bagay na sa iyang pinagpapasalamat. Ayun nga, syempre pagka expenses, mas makakatipid ka, lalo na pag marami kayo. Ang budget kasi namin sa isang araw, 100 pesos per person sa pagkain. Tapos yung gasolina, hati-hati na kami lahat doon. Tapos yung sa pag-maintenance, minsan nahihingi lang din ako sa kanila para pambawas lang din sa maintenance. Pagbibida pa ni Reblando, bako sa nalakwat siya ang sa iyang tuyo. Ulita nagtatanuman siya ning puning kahoy sa iyang mga pigpupunduhan. Bagay na masinangaan siya kang netizens. Pagka ganyang bumabiyahe kami, meron kami mga project, yung mga nagtitree planting kami. Ang pinaka-project namin sa Mindanao pa, sa Surigao tsaka sa Zamboanga. Meron kaming tree planting, tapos yung beach cleanup. Tapos magpapa-feeding din kami sa mga bata. Apwera sa iya, nakakatuwang nyaman sa iyang pigbubusol na advokasya, an sa iyang mga nakakaibanan sa biyahe. Yun niya, gusto ko rin naman talaga na makasama sa Wild Tuktok. Kaya ginuo ko na talaga. Sabi ko, kahit yung biglaan, natutuloy talaga, kaya yun yung masarap. Kahit nakakapagod, safe naman. Safe naman, marami namang aral na tune na sa biyahe. Exciting po pero may 14 days pa po kami. Mas excited, may aabangan pa rin po kami. Sobrang heart, kumbaga nakataba ng puso kasi naging kasama kami dito ni Tito Art sa biyaheng to. Isa tong trip na makabuluhan. Para sa sarili ko na lang na nagagawa ko yung gusto ko habang kaya ko pa. Kasi sabi nga nila, di ba? Hanggat kaya mong gawin yung isang bagay na gusto mo, gawin mo habang kaya mo pa. Banggi kang Mayo 29 kampunan ninda ang pagbiyahe haling Cavite. Alas 7 kasubanggi naman kan maabot ninda ang syudad ning Legazpi. Asin sa mga masunod na aldaw, pababa naman sinda sundo sa maabot ang Zamboanga City sa Mindanao, kung sain nakatalaan sindang magkondusir ng clean up asin tree planting activity. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal.